Gusto matawa lang yung iba. Alam niyo na yata anong kasunod eh. Ipapako sa krus. Hindi naman yung krus talaga na krus. Bakit? Wala namang death sentence ngayon, ipapako ka sa krus doon sa lethal injection. Pero yung ibig sabihin nito, ipapako ka sa responsibilidad na ipanagkaloob ng Panginoon sa iyo hanggang mamatay. Di ba responsable mo ang asawa mo? Amen? O kung ang asawa mo ay naging krus, pakamatyan mo yan. Tingnan nyo, yun, doon ka ipako. Yung iba, hindi na matiis yung asawa. Lumipat sa iba. Tingnan nyo. Ayaw mamatay sa krus na ipinagkaloob ng Diyos. Pinahintulot ng Diyos sa kanya. Naghahanap ng iba. Mas lalo palang mabigat ang iba. Bumalik. Ayun, naglagari na. Gumagano na. Yun ang krus na tinutukoy ngayon. Naintindihan natin? No? Huwag niyong talikuran. No? Paano ka mamatay? Kailangan nasa talikuran ng krus eh. Di ba? Ipako mo ang sarili mo dyan. Dasal ka lang ng dasal. No? Maraming mga santo na dumaan yan. Santa Monica na po problema sa kanyang asawa at anak. Krus niya yon. Pero papaano niya nilutas? Dasal ng dasal. Diyos ang ginagamit. Amen? Ang Panginoong Hesus, binigyan na ng authority si San Pedro, tapos ibinigay ito ni Pedro sa sumusunod na mga papa, at lahat ng mga ginagawa, no? Limbawa, ang mga doon sa Roma, may tinatawag dicasteries. Ito yung mga opisina doon kung saan gumagawa sila ng mga trabaho in the name of the Pope. No? Gumagawa sila ng kanilang pagtatrabaho, paglilingkod, ano man yan, in the name of the Pope. No? Hindi sila gagawa ng mga bagay, mga plano na hindi alam ng Santo Papa. Kung mayroong tinatawag na synod, no, grupo, magmi-meeting ang mga obispo, tapos gagawa sila ng decree. Tapos, diretso-diretso, hindi alam ng Roma, invalid yan. No? Walang silbi. Kaya lahat ng mga ginagawa mula sa pari, obispo, cardinal, in the name of the Pope. Kasi di ba, naalala nyo, sabi ni Jesus, Lucas, Kapitulo 10, versikulo 16, kung tinatanggap kayo nila, tinatanggap din nila ako. Positive po yun. Kung tinatakwil kayo nila, tinatakwil rin ako. At kung tinatakwil nila ako, tinatakwil din nila na nagpapadala sa akin. Sino nagsugo ng Panginoong Hesus? Ang Ama. So, kung gagawa ka ng bagay, no, halimbawa, tulad ng mga pari, mga obispo, cardinal, gumagawa sila ng trabaho nila in the name of the Pope. Ibig sabihin, gumagawa sila ng trabaho in the name of Jesus. Yan. Nasundan natin. Paano natin i-apply natin ito sa Children of Light? Kayo naghahayo dahil si Sister Des ang piniling Pangulo, no? Nagtatrabaho ka sa pangalan ni Sister Des. Kasi nandyan ang Panginoon sa kanya by virtue of her authority. Nakuha niyo yun? Na baka minsan ichichika na, magchismis-chismis kayo. Uy, nagtatrabaho ka sa kanya tapos inichismis mo. Gabaan ba ka daydoy? No? Kailangan you have to take care of your shepherd. No? Kahit anong mangyari, hindi ka magsasalita ng masama. Kasi sabi ni Jesus, kung anong ginawa mo sa mga alagad ko, ginawa mo yan sa akin. We are not only working, no, for the Lord, and also the person entrusted by God. Halimbawa, kayo mag-i-chismis niyo ako. Naunsa man mo. Ano nangyari sa inyo? Na ako'y nagpapakain sa inyo, tapos, ganon ang lumalabas sa bibig mo. Ganon. No? Binigyan ako ng kapangyarihan ng Panginoon upang magpapakain sa inyo. Kung kayo'y kikilos, gagalaw, in the name of your shepherd, no?
Because when you do something in the name of your shepherd, you are doing that in the name of Jesus. Amen? Kaya, kung tayo'y magtatrabaho, mag-ahayo man, maglilinis dito, lahat na trabaho ginagawa natin sa pangalan para sa ikalalago ng children of light, you are doing that in the name of your shepherd. No? Stirdes. Kaya, ang ating mga kilos at galaw, nag-iingat sa ating Pangulo. Nakuha niyo yun? No? May kahinaan siya, tulad ni Pedro, may kahinaan, ang Santo Papa, ang Obispo, Kardinal, may kahinaan. Ang pari, may kahinaan. Anong reaksyon niyo? Dalawa lang. Kung ikaw ay matured, ipagdadasal mo, di ba? Pero kung immature ka pang Kristiyano, ichichismis mo. Si Father na ganito, ganun. Bakla pala. Tingnan nyo, chinichismis nyo. Si Father, mayroong maganda, chicks too. Chinichika na nyo. No? Pagdasal nyo. Nakuha natin yun? Authority. No? Authority. Respect the authority. God has entrusted that to the flock. Again, anong ginawa ninyo sa authority? Ginawa nyo yan kay Jesus.